Noong dumating ng takdang panahon, sinugo niya ang kanyang anak. Isinilang siya ng Birheng Maria at ikipanayam sa atin upang sa pamamagitan niya tayo muling maging mga anak ng Diyos. Naway sa pamamatnubay ng Birheng Maria ng Arabia ay makapamanatili tayong mamuhay na totoong mga anak ng Diyos sa pagtugon nating tuwina sa kalooban ng ating Ama, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang manguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ang ating butihing kura paroko na si Reverendo Padre Ramon C. Atanasio. Magsitayo pong lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. O Diyos at Ama naming manlilikha, ninais mong iligtas ang lahat ng tao upang kanilang makilala ang iyong anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng tulong ng Mahal na Birheng Maria, ang ina ng Arabia, ipagkaloob mo sa iyong simbahan sa gitnang silangan at sa buong mundo na maipahayag na may matatag na kalooban ang iyong pagmamahal sa sangkatauhan, upang matanto nila na ikaw ang tagapagligtas at Ama ng lahat at kagalakan ng panibagong buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang papahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Sophonias na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kagalakan na huwag tayong mangamba dahil ang kanyang pag-ibig ay pinagkaloob sa atin at siya'y makigalak sa ating lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel. Ang Panginoon, wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang atin pong itutugon, Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapili ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang awit, ang aking kaligtasan. Tugon. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapili ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, ayon sa sulat ni Apostol San Pablo, isusugo sa atin ang anak ng Diyos upang tayo maligtas sa kasalanan sa pamamagitan ng isang babae at bibigay sa atin ang espiritu ng kanyang anak upang tayo ay maging bahagi ng kanyang pamilya at tatawagin din na anak ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos.
upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsitayo po ang lahat para sa pagkaroon sa mabuting balita. Sabay-sabay pong lahat. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu, dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salit-saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinabagan niya mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi mga kapatid. So, mabuti naman at binuksan na ulit ang simbahan. Mabuti na lang nakapagsimbang gabi tayo. Kasi noong 24 at 25, hindi tayo nagkita. Siguro mas magandang magbatian tayo ng Merry Christmas. Nabitin tayo di ba? Ayun, Happy New Year, no? Ayun.
So ngayon po, isa na namang kapistahan ang ating ipinagdiriwang. Ito ay ang kapistahan ng mahal na ina ng Arabia o yung Our Lady of Arabia. Alam niyo ba kung saan yung simbahan ng Our Lady of Arabia? Dito sa Kuwait? Sa Amadi. Alam niyo ba yung Amadi? Sana minsan kung pag libre kayo o meron kayong free time, pwede nyo dalawin yung simbahan. Di ko alam kung bukas eh. Pero yung yata bukas yung gate papunta sa grotto o yung sa Our Lady of Arabia. Kasi kailangan nating ipagdiwang kasi ito yung pangalan na ibinigay ng Vatican City o ng Pope nung panahon na yon sa atin bilang pangalan ng ating vicariate under the name of Our Lady of Arabia, ang ating mahal na ina na si Maria. Ang dito magandang makita po, siguro ewan ko kung na-flash ni sister o nila yung history, na-flash nyo ba kanina? Hindi. Habang naghihintay sila, ganun. Hindi, okay, di bale. Alam ko meron kayong, may nakahanda ba kayong mga history? Maganda rin humbalikan yung kasaysayan. Bakit ginawang sa pangalan ni Maria yung simbahan dito sa Middle East actually hanggang sa South South Vicariate hanggang sa Saudi, yan din ho yung pinangalan. Kasi alam naman natin na si Maria o ang ating mahal na inang si Maria ay nasa nasa Quran, no? Familiar naman kayo sa Quran, ano? Ito yung banal na libro ng ating mga kapatid na Muslim. Nababanggit doon yung pangalan ni Maria, no? Kaya alam nila kung sino si Maria. Kaya ganoon na lang po siguro yung yung isip o yung idea ng ating mga namumuno sa simbahang Katolika na ipangalan sa mahal na ina ng Arabia o si Maria. Nang sa ganon, hindi na sila magtatanong bakit ganito, bakit ganyan, ang mga Kasi yung pangalan ng natin, ng parokya, alam niyo na ang pangalan ng parokya natin, no? Holy Family, yan, no? So, anong nito, ang kailangan nating matutunan? Siyempre, dapat may mga lessons ito, no? Well, alam niyo naman si Maria, naging bahagi po ang mahal na ina na si Maria sa kasaysayan ng kaligtasan. The salvation history. Kasi di ba, alam naman natin kung ano yung naging papel ni Maria para mailigtas ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilalang, lalo na ang mga nananampalataya. So sabi dito sa ating ebanghelyo, kasi ang ebanghelyo natin is part ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Ito yung visitation. At alam naman natin na halos nagsabay si Elizabeth at si Maria na nagdalang tao sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging isang dalaga. So misteryo po ito, misteryo. Pag sinabing mystery, hindi ho natin kayang alamin ng ating physical o mental natin, no? So ibig sabihin, naniniwala tayo kasi nananampalataya tayo. Kasi sabi nga natin, walang imposible sa Diyos. Kaya kung hindi naman ginawa ito ng Diyos sa ating lahat, ay hindi natin alam kung patuloy ang pamumuhay ng tao, lalo na sa pamumuhay sa kabutihan, pamumuhay sa pagmamahalan. Kasi lahat ng ito, expression of the love of God the Father to all of us. Kaya niya isinugo ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Sa pamamagitan ni Maria. So ang lesson is pagmamahal.
Kailangan tayong mga nananampalataya, especially kayong mga devotees of Mary. Sino may devotion kay Maria? Siyempre, nahiya na naman kayong tumaas ng kamay. Sino nagdadasal ng rosaryo? O di meron kayong devotion kay Maria pag nagdadasal kayo ng rosaryo. Sino nagsisimba sa may Our Lady of Perpetual Help? Sino mga nagsisimba? May devotion din kayo, di ba? Ibig sabihin, itong pagde-devotion natin kay Maria o sa ina ng Arabia, dapat nakakatulong ito sa ating paglago. Hindi lang tayo nagdadasal ng rosaryo, hindi lang tayo nagde-devotion sa Our Lady of Perpetual Help, kasi humihingi tayo ng tulong. Help nga, Hindi lang yun. Kailangan tinuturuan din tayo paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Lalo na nga sa pamumuhay, sa pagmamahal. Kasi ganyan tayo kamahal ng Diyos ni Kristo. Kung paano tayo minahal ng Ama, ipinakita ni Kristo yan. At itong si Maria at itong si Elizabeth, lahat ng involved sa history of salvation, ipinakita nila ang pagmamahal sa isa't isa. Mahal ng Diyos at minahal din ang Diyos ng mga taong ito. So napakahalaga yun Sabi nga nung isang kwento, meron daw dalawang mag-asawa. Dalawa talaga yung mag-asawa Meron mag-asawa. Sabi nung babae doon sa lalaki, sabi niya, darling, bili mo naman ako ng suklay sa mahaba kong buhok para lagi kong naayos yung mahaba kong buhok. Sabi nung lalaki, wala nga akong pambili ng strap ng aking relo kasi sira na. Kaya sorry. So in short, nagkasundo naman sila. Kaya lang pag alis nung lalaki at papasok na siya sa kanyang trabaho, na maliit lang naman ang sweldo niya Nadaan siya sa watch shop. Ang ginawa niya, pinagbili niya yung relo niya para makabili ng suklay. Sabi niya, ito lang ang magagawa ko sa aking minamahal na asawa. So nakabili siya ng suklay at gusto niyang surpresahin ng kanyang asawa. So pagkatapos ng trabaho, umuwi na siya. Pag uwi niya, nakita niya yung asawa niya, maiksi na ang buhok. Sabi niya, ba't maiksi na ang buhok mo? Pinaputol ko at ibinenta ko yung buhok ko para ibili ka ng strap ng relo. Di ba? Nakakatawa ba? Hindi, this is really a funny story. Pero alam nyo, may aral May aral. Yung pagmamahal na sinuklian ng pagmamahal. Napakahalaga po kasi ng reciprocity. Yung paano mong mamahalin ang nagmamahal sa'yo. Hindi lang sapat magmahal Dapat meron ding kapalit yung pagmamahal. Hindi lang I love you Ano yung ginawa sa iyong kabutihan? Sana suklian mo rin ang kabutihan. Di ba ganun talaga yung ginagawa sa atin ng Diyos? Ang daming kabutihang ginawa ng Diyos sa ating lahat. Ang daming ipinakitang halimbawa ni Maria, paano tayo maging mabuting Kristiyano. Ibinabalik ba natin sa Kanya? Sa kanila ang pagmamahal na ito? So paano natin na ibabalik? Ito, sabi nga natin, sinasamba natin ang Diyos, pinupuri natin Siya, di ba? Sabi ng Salmo, ano yung sabi ng Salmo? Ano yung sagot? Ang Diyos na kasama ng bayan ay masaya nating papurihan. Di ba ang hirap tandaan ng mga binabasa dito? No? Pero dapat tatandaan natin lahat yan. Meron niyang aral sa atin
Paano tayong nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos o sa mga taong nagbigay sa atin ng makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos, sa salita niya. Huwag natin baliwalain. That is, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Kasi kung lahat ng ito ibabaliwalain natin, sa tingin natin, maipapakita natin at mapaparamdam natin ang pagmamahal sa Diyos. Diba? Ito po yun, ito po ang ibig sabihin kung bakit si Maria ay pinili ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos na kapag pinili niya ang taong ito, ibabalik sa kanya ang pagmamahal. And it happened. Dinala niya sa sinapupunan ang tagapagligtas ng may kababaang loob, ng lahat ng mabuting na mabuting mga ugali. At ito yung pagbabalik ng pagmamahal niya sa Diyos Ama. Kaya mga kapatid, sana po tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng pagdiriwang na ito para malaman natin ano yung dapat nating gawin. It's not enough to love, but to receive the love that you share to other people. So happy fiesta po sa inyong lahat. Pwede bang batiin natin ng happy fiesta? Nang nakangiti, pero hindi naman nakikita yung ngiti, di ba? Basta nasa kalooban yung saya, yung ngiti. No? Tayong lahat, ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Arabia, sabay-sabay nating itaas ang ating tiwala sa Panginoong Diyos na sa ating Ama at Tagapagligtas, na pinanggagalingan ng ganap na biyaya, ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan ng Diyos na sakramento ng kaligtasan, naway may pahayag niya sa buong sangkatauhan ang mabuting balita ng kaligtasan at awa bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria na ating ina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng mga bansa sa gitnang silangan at sa buong mundo, ay maakay nila ang kanilang mga pamayanan sa landas ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nahihirapan, ulila, nalulumbay na malayo sa kanilang pamilya, bilanggo at lahat ng mga refugees, nawa sa pamamagitan ni Maria, ina ng nakapakong Jesus, ay matamasa nila ang pagkalinga ng Diyos at tulong ng kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating natitipon ngayon at para sa lahat ng pamayanan, nawa sa pamamagitan ni Maria, ina ni Jesus at ina natin, ay maging bukas na tanggapin ang sinumang taong ating nakakasalamuha sa buhay natin sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa may mga karamdaman,
Naway idulot niyo po ang mabilis na kagalingan, kalakasan ng katawan at buong pagtitiwala sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa aming mga yumaong kapatid, lalo na ang mga manlalayag na namatay dahil sa sakuna at karamdaman, ang biyaya na makapiling si Abraham, ang mga anghel at mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matahimik natin itaas sa ating Ama, mga sarili nating panalangin. Ama naming banal, ninais mong lahat ng tao na makilala ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo ang mga kahilingan at sa iyong walang hanggang awa, ipagkaloob mo ang mga ito. Ito hiniling namin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ni kalugdanan Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang handog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapistahan ng aming inang Arabia. Tanggapin mo ito at pagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagsagip mo sa kanya sa pagkasangkot at pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalatay sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na yung lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanag ang samayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, inuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming tagapangasiwa ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ito ng lakas loob.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanyayahan na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin sa pagtanggap ng espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen.
Dasalin natin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay paggadya mo sa sakit dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hiniling namin ang inyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Pinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, anak mo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. San Roque, San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami, San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami, San Jose, panalangin mo kami. mahal na bireng mapagpagaling sa mga may sakit, Panalangin mo kami, mahal na bireng mapag-ampuan sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. mahal na birhen ng Arabia, Panalangin mo kami, manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinanggap namin ang katawan at dugo ng iyong anak sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ina ng Arabia. Ipagkaloob niyo itong aming tinanggap na magbigay lakas upang patuloy namin maipahayag ang iyong pangalan sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo, pakinggan natin si Brother Charlie, ating chairman. Salamat po, Father Monching. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung maalala po ninyo noong nagsimula po tayo ng November, nagsagawa po tayo ng second collection para po upang tayo po ay makapaghatid ng tulong sa mga kababayan nating biktima ng kalamidad sa Albay, Catanduanes at saka sa Isabela, Cagayan. Malugod po naming pinapaalam sa inyo, ang ating total collections ay umabot po ng 1,970 KD. At sa kabutihan po ni Father Monching, kinumpleto na po niya ito at ginawa niyang 3,000 KD lahat. At bago po magbagong taon, ito po ay ipinamahagi ni Father Monching sa mga leaders po ng mga grupo na nangunguna ng fundraising sa mga apektadong lugar. Kaya po nagbigay po ng 1,000 KD para sa Albay sa pangunguna po ni Father Ben Baramida. At 1,000 KD rin po ang inilaan para po sa Isabela, Cagayan. Ito po ay pinangungunahan ni Brother Danilo Santo Tomas Narag Jr. Kasama po si Brother Joel at saka si Sister Cecil na taga Cagayan po, Isabela. At ang panghuli po, naglaan din po ng 1,000 KD para sa Catanduanes at ito po ay pinangunahan ng mga kapatid nating sa Spread Kindness Kuwait. So, ang total collections at mga donations po natin ay 3,000 KD lahat-lahat. May mga natanggap na po tayong mga pictures at video ng kanilang pamamahagi ng mga relief goods. At ito po ay aming ipakikita sa inyo sa susunod na linggo. In behalf po ni Father Monching, nais po namin ipaabot sa inyo
ang taos-pusong pasasalamat at salamat po sa inyong pagtitiwala dahil hindi po namin magagawa ito kung hindi rin po ninyo kami susuportahan. Muli, salamat po sa inyo lahat. Ang ating Ash Wednesday ay sa 17 February 2021. So mag-meeting po ang mga kaparian dito sa simbahan sa pamumuna po ni Father Monching na parish priest at ipapaalam po namin ang schedule ng misa pagkatapos po nilang mag-meeting. Ang ating online registration ay bukas na rin po at para sa mga nagdadais dumalo sa banal na misa. Kung mapapansin nyo, may bago tayong sistema na ipinatutupad sa pagtanggap ng mga tao sa loob ng simbahan. Hindi na tayo gumagamit ng tape na idinidikit sa damit. Makalat po kasi ito sa simbahan. Kusang nahuhulog, natatapakan at madalas ay idinidikit sa mga upuan o kahit saan. So magiging first come, first services po tayo. Kung sino po yung unang dumating sa pila, sila po ang unang makakapasok. Itago po ang pass para sa misa na dadaluhan. Valid lamang ang pass sa araw ng misa na dadaluhan. At ang ibang formalities ay mananatili katulad ng pagsusuot ng face mask, temperature check, at ang pagpapahid ng mga sanitizers sa mga kamay. Nais rin po naming ipaalalahanan ang lahat tungkol sa mga ipinag-uutos ng health authorities sa ating simbahan. Hindi pa rin po papapasukin sa simbahan ang mga batang may edad na 7 taong gulang pababa. Kung masama po ang pakiramdam ay manatili na lamang sa tahanan at dumalo sa online mass at Facebook ng YouTube channel ng PCK HFC. Avoid gathering. Pagkatapos po ng banal na misa, tayo po ay agad na lumabas ng simbahan. Kailangan po namin mag-spray ng sanitizers bilang paghahanda sa susunod na misa. Kung nais po ninyong mag-donate para po bilang tulong sa pagbibili po ng sanitizers ay lapitan nyo lang po ako or dalhin nyo na lang po sa parish secretary. At bibigyan naman po nila kayo ng resibo. So, yun lang po at magandang gabi po muli at maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, Brother Charlie. Yun. At isa pa akong paalala, ito po kung nakikita nyo po sa screen, medyo maliit, Siguro susunod na lakihan natin. Para makilala rin kung sino. Siya po si Rodel Aklan, na dati pong nagsaserve dito, kung natatandaan nyo, mga 4 years ago o 5 years ago. Pumasok po siya sa seminaryo sa Manila, sa Holy Apostle Seminary. At siya po ay nakatapos na po ng pag-aaral at malapit na po siyang maordinahan. First week of February ay ordination na ng kanyang diaconate. Kaya from now until yung 3 Sundays na itatawag natin, kasi kailangan po ng bands o yung announcement sa kanyang nakatakdang ordinasyon. Ang nakalagay po dyan kung may nalalaman kayong maging impediment niya, impediment meaning para hindi matuloy ang kanyang pagpapari, ipaalam niya lang po sa amin, sa aming Chancellor, si Father Anthony, o kaya sa akin, kung may reklamo kayo. Huwag nyo namang mag-imbento ng reklamo, Kasi iba nag-imbento ng reklamo, Pero mahalaga pong i-announce po sa tao para hindi lang po ipaalam at isabihin ng impediments, kundi ipagdasal po siya. Kasi meron na tayong Pilipinong pare na galing sa inyo na magiging pare dito sa Our Lady of Arabia Vicariate. Di ba? Isang magandang biyaya yan. Malay nyo, susunod itong mga, hindi na itong mga to, May mga asawa na itong mga to. Malay nyo si Brother Joel, sumunod.
Dati kasi nagtatrabaho siya sa KOC, itong si Rodel. No, I think 7 years siyang nagtrabaho sa KOC. At yun, nagkaroon siya ng bukasyon na gustong magpare at nakatapos naman po siya. Yung patience niya, siyempre yung kanyang pag-aalay ng sarili, yun ho ang nagbigay sa kanya ng biyaya. So muli, pagdasal po natin siya at isama natin sa mga personal prayers natin. No? Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga naglingkod sa ating choir, sa ating mga lectors, commentators, mga lay ministers at Eucharistic ministers, ang service